Yan, good morning Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Ayan, good morning, pinagpalang umaga. Yan. Sister Ana, good morning. Brother Richie, Brother Sibino, good morning po. Sa buong pinagpalang umaga, Sabado po ng umaga, Linggo ng umaga. Yan, mga kapatid. Purihin ng Diyos dahil maganda po ang panahon. Yan, good morning na po sa bawat isa na naka-tune in na, naka-online na. Mga maagang nagising. Yan. Yan, good morning Ate Seg, good morning. Purihin na po ang umagang ito mga kapatid. Good morning po sa lahat. Sister Mau, good morning. Ayan, good morning na po sa bawat isa sa atin. Glory. Bago po tayo mag-start mga kapatid, tayo po ay umawit sa ating Panginoon. Atin po siyang handugan ng pagsamba, papuri. Maganda sa umaga pa lang ay atin na siyang binibigyan ng pagsamba at papuri. Sir Julie, good morning. Ayan. Lord, we praise you, God, today. Glorify your name, Lord. Falling on my knees in worship, giving all I am to seek your face. Lord, all I am is yours. Yes, Lord. My whole life I place in your hand. God of mercy, humble I bow down in your presence at your
Then you came to my rescue, and I wanna be where you are. In my life, be lifted high, and I will be lifted high, and our love be lifted high. I call you unto one. Then you came to my rescue, and I wanna be where you are. I call you unto one. And you came to my rescue, and I wanna be where you are. Yes, Lord. Thank you, God, for who you are, Lord. For all you've done, Lord. Salamat po sa pag-rescue po sa amin, Panginoon. Thank you, God, for your loving, for your grace, Lord God. Once again, Panginoon, we humble ourselves and we ask for thy forgiveness. Purify your people today, Lord. Cleanse us, O Lord, from all unrighteousness, O God. Hallelujah. Salamat po at minsan pa sa umagang ito, O Lord. Muli namin itinata sa iyo ang iyong gawain, ang daily vibrant word today, Lord God. Hariyan niyo po kami, samahan. Ka po magturo, Panginoon Diyos, sa amin. Kaya mo, Lord, na ang iyong mga salita lamang ang aming pong mabanggit, mahayag sa aming buhay. Lord, at marami pong maabot ng mga kaluluwa. Lord, gamitin niyo po itong platform na ito, pagpapalaganap ng iyong dakilang salita, Panginoon, sa apat na sulok ng mundo. Samahan mo lamang kami, Panginoon Diyos. Ikaw po may taas, ikaw po maghari. Pinupuri ka namin, salamatan, at sinasaway po namin anumang nais ng Diablo. Sa oras po na ito, sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Ayan, good morning. Good morning sa bawat isa. Ayan. Ayan, Sister Johanna. Magandang umaga sa ating 20 viewers. Umagang ito, mga kapatid. Keep on tagging, no? Keep on sharing. Para po marami pong makapanood o makapakinig ng ating pong Daily Vibrant Word. So ngayong umaga po ang ating pong topic is all about the glory of God in all our activities. No? Yung last week, tinalakay po natin the glory of God in our church. O napakalaga na ang church isang kaagapay, kabahagi, no, ng ating pong Panginoon sa pagpapalaganap ng kanyang misyon dito po sa mundong ito. Ngayon naman po, yung kaluwalhatian ng Diyos sa ating mga ginagawa at mga activities natin na ginagawa. Paano ba natin ina-align yung mga ginagawa natin bilang isang tinawag, bilang isang Kristiyano? Paano ba natin siya ina-align doon sa palatuntunan ng Panginoon? Yung the glory of God in all our activities, yung ating pong text, it's sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31 to 32. 1 Corinthians chapter 10 verse 31 to 32. Sabi dito, so whatever you eat, sabi po ng New Living Translation, so whatever you eat or drink or whatever you do it all for the glory of God. Don't give offense to Jews or Gentiles or the church of God. Yan. Na Tagalog, sabi niya, kaya kung kayo ay kumakain o umiinom o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat para sa ikaluluwalhati ng Diyos.
Huwag ninyong isuko ang mga Hudyo o mga Hentil o ang iglesia ng Diyos. Yan. So ito pong 1 Corinthians, no, itong chapter 10, no, ito po ay tungkol sa mga pagkain, no, o mga pagkain na hinahandog doon sa mga idols, sa mga Diyos-Diyosan. Mga kapatid. So napakahalaga na i-align natin yung mga gawain natin, yung ginagawa natin, no, sa palatuntunan ng Panginoon. Sabi nga dito, so whatever you eat, whatever you drink, whatever you do it all for the glory of God. No, sa lahat ng ating ginagawa, ikaw man ay may trabaho, nasa opisina, no? Sa trabaho natin, isama natin ang Panginoon sa lahat ng ating mga ginagawa. 'Di ba? Maging masipag tayo, no, sa ating mga ginagawa. Kahit na walang mga nakakita o di nakikita ng mga boss, oo, dapat tapat tayo nagtatrabaho, naglilingkod, no, sa ating mga employer, no, particular. Kasi meron tayong isang unseen witness na nakakita sa atin. 'Di ba? Kasi marami pong mga tao, no, masipag lang, ano, kapag mayroong mga nakikita, may nakakita o may nagmamasid. Pero pag wala na, 'di ba? Wala na rin, pitiks na rin. So sa atin po mga kapatid, sabi, whatever you eat or drink or whatever you do it all for the glory of God. Laging nasa equation ng Panginoon. Laging kasama ang Panginoon sa lahat ng ating mga ginagawa. 'Di ba? Kaya sabi po ni City Stud, sabi niya, the only one life will soon come to pass. Only what's done for Christ will last. O naman talaga, lahat naman ng mga bagay nito mawawala eh. Pero yung ginawa mo sa Panginoon, nagrema, 'di ba? Nagkaroon ng impact, 'di ba? Sa mga tao, na-remember po tayo. Yung legacy, may naiiwan kang legacy na kahit wala ka na, 'di ba? Pinupuri ka pa rin ng mga tao doon sa ginawa mong maganda. Hindi ka baliktaran, no? Na nagpapasalamat pa sila yung tao, 'di ba? Sa paglisan natin. Kapatid, kailangan yung bawat ginagawa natin ay naka-inline o naka-ayon doon sa palatuntunan ng ating pong Panginoon. Ano ba ang positibong contribution natin o ginagawa natin o mga activities natin na nagbibigay kaluguran sa ating pong Panginoon. Naluluwalhati ang Diyos doon sa mga ginagawa natin. Opo, gaya ng tinatalakay ni Pastor Perseus, yung asin at ilaw, di ba? Tayo po ay dapat maging asin at ilaw, di ba? Ng sanlibutan ito. Sa atin po magmumula yon. Could you imagine kung lahat ng mga tao, no, ay na born again, meron silang ganung kaisipan na sa kanyang bawat ginagawa nila ito para mabigyan ng kaluguran ng Panginoon. Kung lahat ng tao ganun yung mindset, ganun yung karakter, mapayapa ang mundo. Hindi makasarili, no? Ang mga tao. Kasi ang ginagawa nila, hindi lamang pansarili. Ginagawa nila yung mga bagay na ito para mabigyan ng kaluguran ng Panginoon. No? Napakalaga na, sabi nga niya, isang buhay lang ang malapit ng matapos, tanging ang ginawa para kay Kristo ang magtatagal. Diba? Kasi napaka-importante yon na sa lahat ng ating mga ginagawa, mga kapatid, dapat naluluwalhati ang ating pong Panginoon. Natutuwa ang ating pong Panginoon. Napapasaya natin ang ating Panginoon sa lahat ng ating mga ginagawa. Kaya nga, meron itong tatlong R. No? Tatlong R na ating pong babalangkasin. Number 1, God renews our heart. God renews our heart. Kapag hindi naayos yung puso natin, kaya nga ang nire-renew yung puso. Kasi pag hindi siya ayos, mga kapatid, magkakaproblema tayo. Diba? Kaya sabi po ni Paul sa Colossians chapter 3, verse 23 to 24, work willingly at whatever you do, as though you are working for the Lord rather than for people. Remember that the Lord will give you an inheritance as your reward
in that the master you are serving is Christ. Di ba? Kailangan nagkakaroon ng pagbabago sa ating pong puso. Kapag ayos o maayos ang ating pong puso sa ating paglilingkod, sa ating mga ginagawa, particular sa ministeryo ng ating pong Panginoon, pag ayos ang puso natin, magagawa natin ang tama, di ba? Magagampanan natin ng masaya ang ating mga ginagawa, ang ating mga activities. Na kahit napapagod tayo, masaya pa rin yung puso natin. Kasi na-renew na yung ating puso, mga kapatid. Hindi na siya punong-puno ng pagreklamo, di ba? O kaya punong-puno ng pagmamaktol, di ba? Kasi na-renew na yung puso natin. Mahalaga, napakahalaga po mga kapatid, na ma-renew yung ating mga puso. Di ba? Samahan na natin ng isipan. Ma-renew yung puso natin, pati yung isipan natin. Magkaroon ng shifting, di ba? Para maging epektibo tayo sa lahat ng ating mga ginagawa. Hindi lang yung bagay na gusto natin tayo mabigyan ng papuri, no? Tayo yung bida. Hindi po mga kapatid, tayo lang po ay kasangkapan ng Panginoon sa kanyang mga gawain. Kaya nga dapat ang ginagawa natin ay mabigyan ng kapurihan o kaluguran ang ating pong Panginoon sa lahat ng ating mga ginagawa. Maliit man yan o malaki, di ba? Ang aim natin, mapasaya natin ang Panginoon, mapangiti natin ang Panginoon, di ba? Mabigyan natin siya ng kaluwalhati, ang kaluguran, no? Sa lahat ng ating mga ginagawa, mga kapatid. Gaya ng ating text sa 1 Corinthians chapter 10, verse 31 to 32, na whatever you eat, whatever you drink, whatever you do, do it all for the glory of God. Number 1, yun po yung number 1, God renews our heart. Diba? And number 2, God restores all our activities. Kaya nga po yung unang tao po ay nag-fail. Nag-fall po sila sa kasalanan, si Eva at Adan. Pero hindi po nahinto yung palatuntunan ng Diyos, yung plataforma ng Panginoon sa sangkatauhan. Ni-restore niya. Diba? Ni-restore niya yung humanity sa pamamagitan ng ating pong Panginoong Hesus. Pati na yung mga ginagawa natin. Diba? Kaya nagkakaroon nga tayo ng epektibong pananaw, positibong pananaw sa lahat ng ating mga ginagawa. Kasi ni-restore ng ating pong Panginoon yung mga activities natin. Diba sabi po ng Romans 15:13, diba? May the God of hope fill you with all joy and peace in believing, so that by the power of the Holy Spirit, you may be abound in hope. By the power of the Holy Spirit, mga kapatid. Ibinigay niya sa atin yung banal na Espiritu ng Diyos para magkaroon tayo ng connection sa Kanya. Hindi niya tayo iniwan na luhaan. O, di ba? Na kahit po sa umakyat ng langit, iniwan sa atin yung Kanyang Espiritu, banal na Espiritu, para magkaroon tayo ng connection sa Kanya. Para magawa natin yung pinagagawa niya. Di ba? Kaya kapag ikaw ay hindi naka-plug doon sa source, wala kang connection sa Panginoon, mga kapatid, walang magandang resulta sa mga ginagawa natin. Ang nangyayari dyan, bahala na. No? Bara-bara. Kasi wala kang direksyon. Di ba? Walang restoration. Di ba, mga kapatid? Kaya mahalaga na tayo po ay nakakonect doon sa source. Di ba? Nakakonect na tayo sa Panginoong Hesus para magampanan natin ng tama at tapat ang ating mga activities, ang ating mga tungkulin. Di ba? Particular sa paglilingkod natin sa Kanya, mga kapatid. At ang maganda rito, ito ay bagay na hindi nakakalimutan ng Panginoon. Ito yung bagay na hindi nawawala ng kabuluhan. Di ba? Maliit man yan o malaki, ito ang bagay na hindi yan nawawala ng kabuluhan. Di ba? Lahat ng ginagawa natin matters sa Panginoon. Lahat ng ginagawa natin na pagpapagal para sa Kanya, iyan po ay nakatala sa ating Diyos. Kaya nga mayroon pong awarding, o di ba? May rewarding, di ba? Sa langit, mga kapatid, dahil doon po sa ating mga pagtalima.
down sa panawagan ng ating pong Panginoon sa sa ating paglilingkod sa Kanya. Hindi po yan nawawala ng kabuluhan. Yun po number 2, God restore all our activities. In number 3, God redeems all of creation. Niredeem po ng Panginoon yung nawala. 'Di ba? Niredeem niya tayo. Romans 8:22-23, for we know that the whole creation groans in labors with birth pangs together until now. Not only that, but we also who have the first fruits of the Spirit, even we ourselves groan with ourselves, eagerly waiting for the adoption and the redemption of our body. Nakaprogram na po yan, mga kapatid. Diba? Kaya, hindi tayo iniwanan ng Panginoon na ganun-ganun na lamang. Meron siyang kaakibat sa solusyon. Alam niya, di ba? Alam niya na ito mangyayari. Ang maganda sa Panginoon, meron agad siyang solusyon. Di ba? Kaya nga mga kapatid, mapalad po tayo. We are redeemed by the blood of Jesus. Hindi po ordinaryo o kung ano-ano na lamang ang pinantubos po sa atin. Bagkus, precious blood of Jesus. Kamatayan ng Panginoon doon sa cross ng Kalbaryo. Di ba? Kaya ganoon natin po ni-treasure. Di ba? Yung ating kaligtasan. Mga kapatid. Ganoon natin binibigyan ng value. Yung kaligtasan na tinamo natin sa pamamagitan ng ating pong Panginoon. Could you imagine, mga kapatid, kung ang ating Panginoong Hesus ay hindi niya tayo inisip noong paman. Sa palagay ko, wala tayo sa panahon na ito. Lahat tayo in vain. Lahat tayo pariwara, mga kapatid. Kaya napakahalaga na lagi natin itong binibigyan ng halaga, importansya, na tayo po ay niredeem ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. Kaya nga ito dapat ang ating ginagawa as an application. Mga kapatid, doon sa mga 3 R na yon, ni-restore tayo, ni-renew tayo, ni-redeem tayo ng Panginoon. Dapat meron tayong ano ba yung ating dapat gawin? Ano ba yung gampanin mo bilang redeem, restore, renew, di ba, ng ating pong Panginoon, mga kapatid. Number 1, dedicate our hearts for the glory of God. Dapat wala na tayong ibang gawin, di ba, kundi mabigyan ng kaluguran, kaluwalhatian ng ating Panginoon. Kaya nga, dedicate our hearts. Kaya nga yung kanina, kailangan ma-renew yung puso mo. Opo, na-renew ng puso natin, ang gagawin natin, i-dedicate natin yung puso natin para sa kaluwalhatian ng Panginoon. No? Kaya natin nagagawa ang mga bagay na ito, mga kapatid, kasi dinididikit na natin sa Panginoon yung ating pong puso. Di ba? Nagagawa na natin yung pinagagawa sa atin ng Panginoon. Dati hindi naman natin pinapansin ang mga bagay na ito eh. Dahil na-renew yung ating pong puso, kaya nga ginagawa natin for the glory of God. Yeah. Number 2, offer all our activities as form of worship. Tanda natin, ang worship hindi lamang po ito Sunday service. No, yun po yung alam ng karamihan. Ang worship po dapat yan daily lifestyle. 'Di ba? Monday to Sunday. Kapatid, ino-offer natin yung ating pong puso sa Panginoon as an act of worship, form of worship. Even our activities, mga ginagawa natin, form yan ng worship as long as ginagawa mo yan para sa kabutihan ng Diyos, mga kapatid. Kaya nga ang buhay natin, asin at ilaw na eh. Di ba? Lighthouses. Nagbibigay liwanag doon sa madilim na lugar. Nagbibigay ng liwanag doon sa mga magugulong lugar, pamilya. Tayo na po nagbibigay. Diba? Nagagawa natin yan dahil binago na yung ating pong puso.
ng Panginoon. Dahil alam natin tayo po ay tinubos na ng ating pong Panginoon. Tayo na po ay nirestore na ng Panginoon, mga kapatid. Kaya i-offer na natin ang ating mga ginagawa, maliit man yan o malaki, para sa kaluwalhatian ng Diyos. And number 3, as an application, look at creation as a mission to redeem. Dapat ito na yung iniin natin bilang tinubos ng Panginoong Hesus. Dapat ang ending natin, di ba, yung mission natin ay mga tao na wala pa sa Panginoon makakilala. Through us, through you, tayo ang instrumento ng Panginoon para palaganapin ang mabuting balita sa lahat ng dako ng mundo. Mga kapatid, kaya unahin mo muna yung pamilya mo kung hindi pa sa nakakilala sa Panginoon. Iyan na muna yung mission field mo, yung family mo. Di ba? Kung ang pamilya mo lahat naman na sila nakakilala sa Panginoon, yung mga kamag-anakan ninyo, natin. Di ba? Kasi napakadami pa po mga kapatid. Kung lahat na sila nakakilala sa Panginoon, yung kapitbahay natin, kaibigan natin, katrabaho natin. Di ba? Lahat ng mga tao nakikita natin na meron pong pangangailangan spiritual, yun dapat yung mission field natin na sila po ay madala natin sa Panginoon. Mga kapatid, kung lahat tayo na tinanggap ang Panginoon, ni-restore, ni-redeem, ni-renew, ay gagawa ng lahat ng pinagagawa ng Panginoon sa atin. Diba? To go and make disciples, discipling the nation, restoring the broken relationship, restoring the lost soul. Mga kapatid, masasaturate natin ang buong mundong ito. Diba? Kakaroon sila ng massive restoration, di ba? Pagbabago. Kaya nga, unless a man be born again, di ba? Napaka-powerful declaration. Sabi po ni Jesus, di ba? Kay Nicodemo, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Inimphasize na doon yung born again. Kaya lang, ang iba, ang akala na sa born again, religion. Hindi po, mga kapatid. It is a transformation, no? Relationship. Magkaroon ng genuine transformation. Magkaroon ng genuine relationship. Magkaroon ng genuine fellowship sa ating pong Panginoon. Mga kapatid, magkaroon tayo ng connection sa ating pong Panginoon. May vitality, may buhay kapag nakakonect tayo sa Panginoon. Tiyak po, babago yung pananaw natin. Magagawa natin, mabibigyan natin ang kaluguran ng Panginoon sa lahat ng ating mga ginagawa. Mga kapatid, yun lamang po ang mga bagay na kaya nga ang mga quote-unquote genuine Christian, genuine born-again Christian, tayo po, di ba, ang tinitingala ng mundong ito. Kasi tayo po ang kinomisyon ng ating pong Panginoon to be salt and light of this world. Di ba? Tayo po ang kinomisyon ng Panginoon na palaganapin ang kanyang mga mabuting salita sa lahat ng tao sa buong mundo. Di ba, mga kapatid? Hindi lamang mga gawain ng pastor po yun, mga kapatid. Lahat po tayo ay kinomisyon ng Panginoon. Di ba? To go and make disciples, baptizing them in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Di ba, mga kapatid? Kaya nakita natin yung massive penetration ng gospel sa kapanahon natin. Talagang grabe, nagraragasa, mga kapatid, na kahit doon sa mga persecuted country, nakapasok ang gospel. Because iyon po ang gusto ng Panginoon, masaturate lahat ng tao, makarinig, lahat ng tao, makakilala sa Kanya. Di ba? Iyon po yung burden na nilalagay sa atin, mga kapatid. Kaya napahalaga na magawa po natin yan. Okay? As a question to consider, sabi dito, how can we offer our daily activities as a form of worship to God?
Gaya po ng ating text sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31, 'di ba? Whatever you eat or whatever you drink or whatever you do, do it all for the glory of God. Laging kasama ang Panginoon, 'di ba? Laging kasama ang Diyos sa lahat ng ating ginagawa. Ginagawa ko ito, gusto kong mabigyan ng kaluguran ng Panginoon. Gusto kong mapasaya ang Panginoon. Gusto kong mapangiti ang Panginoon. 'Di ba? Paano natin maialay ang ating araw-araw na mga gawain bilang anyo ng pagsamba sa Diyos? Mga kapatid, iyan po ay tanong or encouragement ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Di ba? Malit man o malaki, gawin natin ito para mabigyan ng kaluguran, kaluwalhatian, kasayahan ang ating pong Panginoon sa lahat ng ating mga activities, sa lahat ng ating mga ginagawa. Ayan. Salamat po sa Panginoon sa ating pong salita ngayon, sa word ng Panginoon sa umagang ito. 26 viewers po natin, marami pong salamat. At sa oras po nito mga kapatid ay araw po ng linggo, no? Sa araw na ito talagang i-maximize natin, di ba? Yung form of worship sa araw na ito. Opo, magsimba po tayo, pumunta po tayo sa ating pong mga panambahan at purihin po natin ang Panginoon sa araw na ito, no? O kung tayo man po ay nag-aalala sa bagyo na darating, si Lord po may control. Siya po ang nakakalam, siya po ang may control na lahat ng bagay. Kaya lang, ipagkakatiwala natin yung lahat ng ito sa Kanya, yung ating mga worship service sa araw na ito, ipagkatiwala natin sa Panginoon. Let us pray, Lord, salamat po sa oras na ito. Salamat, Lord, sa iyong mga salita na amin pong napagbulay-bulayan sa umagang ito. Thank you, Lord God, for the encouragement, Lord, for the burden na nabigay niyo sa amin, Panginoon, na whatever you do, whatever we eat or drink, whatever we do, gawin namin ito, Panginoon, para mabigyan po kayo ng kaluguran. Yes, ito po ang aming, Lord, ang aming nais, nasa ng puso namin, Panginoon, na sa bawat aming gagawin, ay ikaw po ang aming maitaas, ikaw po ang aming maluwalhatian, nabigyan ng kaluwalhatian, ikaw lamang po, Panginoon, wala nang iba. Kundi ikaw lamang, Panginoon Jesus, na magbigay ng buhay, O Diyos. Sa oras po na ito, mga kapatid, tayo po ay lumulog sa ating pong Panginoon. Ipanalangin natin itong parating na bagyo na si Lord ang magkontrol sa bagyong ito. Panginoon, pinagkakatiwala po namin sa iyo. Ikaw na nga po humawak, kumontrol. Anumang bagyo, Panginoon, Lord, sa aming mga buhay ay ikaw po nakakaalam. Kaya naman, pinagkakatiwala po namin sa iyo magpalang kamay. Lord, preserve mo, ingatan, Panginoon Diyos. At sa lahat, Lord, ilayo mo kami. Anumang nais ng diablo sa araw na ito. Gawin po namin, Lord, ang araw na itong prosperous and victorious, Lord God. Sa oras po na ito, inaalala po namin, Panginoon, ang mga kapatid namin na nagdidiwang ng kanilang mga karawan. Ngayon, Lord, ang kanilang mga anniversary. Lord, tunay nga kami po nakikigalak sa mga kanilang mga celebration, Panginoon, o Lord God, sa araw na ito. Gawin niyo pong victorious, masaya, fruitful, Lord, ang kanilang mga pagdiriwang. Ganyan, Lord God, sa aking mga kapatid na nagdanas, Lord God, ng mga karamdaman ngayon, yung mga anxieties, depression, Lord, I pray in the name of Jesus. Touch their lives, Lord. At ipadaloy ang kagalingan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Lord God, salamat po dahil patuloy mo kaming kino-comfort, Lord. In times of trouble, in times like this, Lord, na kami po ay, Lord, nakakaranas ng mga kasakitan, Panginoon. Nariyan yung iyong kamay na hindi maiksi para abutin kami, Panginoon Diyos. Father, we lift up unto you today our loved ones, our families, our brethren na meron pong mga karamdaman. Lord, in your hands we commit them, Lord God. Touch their lives, Lord, in Jesus' name. Salamat, Ama, sa oras na ito. Salamat din po sa pagsama sa amin, Panginoon, Lord. Ang dalangin ko, Lord God, na maging maayos, maging fruitful ang aming buhay sa maghapon, Panginoon Diyos. Pinagkatiwala po namin sa iyong palang kamay. Salamat po, pinupuri ka namin, pinasalamatan. Sa iyo lamang, Lord, ang lahat ng papuri. Pagluwalhati, kadakilaan ay tanging sa iyo lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan po, maraming pong salamat, mga kapatid.
And to God be all the glory. Bye-bye. God bless.